before your throne. In the house of God is where I found my peace, is where I found mine. I want to spend my days in your presence, Lord. Bow before your throne. In the house of God is where I found my peace, is where I found mine. Oh, seven, one day, Lord, I will live in your courts to find me, in worship at your feet. I deny in the shadow of your wings, where I will be, where I will be, always in your presence, Lord. Oh, seven, one day, Lord, I will live in your courts to find me, in worship at your feet. I deny in the shadow of your wings, where I will be, where I will be. I wanna spend my days in your presence, Lord. Bow before your throne. In the house of God is where I find my peace, is where I find mine. I wanna spend my days in your presence, Lord. Bow before your throne. In the house of God is where I find my peace, is where I wanna spend, Lord, with you. I wanna spend my days in your presence, Lord. Bow before your throne. In the house of God is where I find my peace, is where I find mine. Oh, seven, one day, Lord, I will live in your courts to find me, in worship at your feet. I deny in the shadow of your wings, where I will be, where I will be. Oh, seven, one day, Lord, I will live in your courts to find me, in worship at your feet. I deny in the shadow of your wings, where I will be, where I will be. I deny in the shadow of your wings, where I will be, where I will be. I deny in the shadow of your wings, where I will be, where I will be. Hallelujah, hallelujah. I want to spend our days in the presence, Lord, is to worship you and bow before you, Lord God. Hallelujah. Indeed, Father, sa buhay namin, wala kaming ibang kailangan kundi ang presensya mo lamang po sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang pag-ibig mo, ang biyaya mo. Being still in your presence, Lord, is everything, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Hallelujah. To look upon your beauty, to look upon your holiness, Lord God. And everything changes, Lord, sa paligid na nga po namin, Panginoon. Hallelujah, Lord. You are our hiding place, our safe place. Hallelujah. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid. And you are my hiding place. You always fill my heart with songs of
deliverance whenever I am afraid. I will trust in you, and I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you, and I will trust in you. Let the weak say I am strong
Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. And hold me close, let the love around me bring me near, draw me to yourself. And as I wait, I'll rise up rapidly, and I'll be still with you. Your spirit leads me on with the power of Lord, unveil my eyes as I see you face to face. The knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to yourself.
every doubt, depression, be wiped away in the presence of our Lord. You are bigger than this, Lord God. You are greater than this, Lord God. We can face life, Lord, with our head lifted high, Lord God, because you are with us. Kaya mong baguhin ang lahat sa isang oras, sa isang segundo, Panginoon. Just being still in your presence, Lord God. Let everyone experience, Lord, the greatness and bigness of your presence right now, O God. Let every dry bones awaken in the presence of our God. Let every heart of stone turn into a heart of flesh in the presence of our God. Ang lahat ng nanghihina sa pananampalataya muling mabuhay sa presensya ng Panginoon. You can make beauty, Lord God, out of ashes. You can make something, Lord God, out of nothing. When creation falls, still my soul will soar on your mercy. When the mountains fall and the tempests roar, you are with me. When creation falls, still my soul will soar on your mercy. So I'll walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. And I'll look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. So let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes, that forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I sing. The world caves in, still my hope will cling to your promise. When my courage ends, let my heart find strength in your presence. So I'll walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. And I'll look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. So let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes, that forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. When the world keeps
forever and forever I'll sing. So let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes, that forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever and forever. We declare, we declare. So I'll walk through the fire with my head lifted high, and my spirit revive in your storm. As I look to the cross, as my failure is lost in the light of your glorious grace. So I'll walk through the fire with my head lifted high, and my spirit revive. Revive is your word. As my failure is lost in the light of your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes, that forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. And I will love you forever, forever I'll sing. So let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes, And forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever and forever I'll sing.
mga ngayong umaga na binigay niyo sa amin. O Diyos, na kayo po'y aming mapapurihan, maitaas, Panginoon. Lord, maluwalhati po ng sama-sama sa lugar na ito, Ama. Salamat po, Ama, sa pagdadala ninyo sa bawat isa sa amin. O Diyos, upang ngayong matagpuin, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, patuloy kayo maghari, tumilos, Panginoon, mangusap sa amin. Panginoon, magbigay kalakasan, Lord, pag-asa, kagalingan, Lord God, sa bawat isa sa amin. Purihin ka nga po, O Diyos, sa iyong pinakamatas na papuri sa umagang ito. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen! Yan, purihin po ang Panginoon. Diba? Every Sunday talaga, it is our rest day in the presence of our God. Doon natin nararanasan ang lubos na kagalakan. Sa presensya lang ng Panginoon talaga natin matatagpuan ang lahat. Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Nakangiti ba? Naranasan ba ang presensya ng Diyos sa ating pagsamba, sa bawat mga nakasama natin, sa lahat-lahat. So, purihin ang Panginoon ngayong umaga. Last Sunday lang, di ba may bagyo? Si Uwan. Pero ngayon may bagyo po. Si basta letter B na. Hindi ko lang matandaan kung ano yung kanyang pangalan. Ganun lang naman no? Kaya nga yung naging topic natin last Sunday is about bagyo. No? Tapos ngayon, ito na naman yung bagyo. Pero pagka katulad nung inawit natin, ang Diyos yung ating strong tower, our refuge, at wala naman talagang kanlungan na safe kundi sa presence ng Panginoon natin. Kaya yung every Sunday, sabi ko nga kanina, dapat every Sunday, nagmamatulin tayo papunta sa lugar na ito para ma-encounter natin talaga ang Panginoon. For the whole week, napaka-busy natin. Kami parang sa loob ng 1 linggo, 2 patay yung aming pinuntahan, 2 meeting yung aking naatenan, birthdays, 3 meeting nga yata. Ang abalang-abala, no? Kaya yung Sunday po, laging recharging ko yan Yung every Sunday, it is my recharging day. At from Sunday, lalakad na naman, kinabukasan, another week na naman. Pero pag na-miss mo yung Sunday, parang hindi kumpleto talaga. So nawa po ay napagpala tayo ngayong umaga. Sabi ko nga kanina, yung parang ayaw mong umalis talaga dun sa presence ng Panginoon. Gusto mo, diyan ka lang. No, naramdaman nyo ba yon? Naranasan nyo ba yon? Na talagang yung akap, yung ayaw mong kumawala. At as He walked through us this morning, nawa na recharge tayo talaga para for yung pagmamahal na ating nararanasan, hindi natin kayang suklian yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Pero pwede natin yung pasalamatan. At yung pagpapasalamat natin, yun yung tanda talaga na pagmamahal natin sa Diyos natin. So purihin ang Panginoon ngayong umaga. Tawagin natin si Kuya DJ na magbibigay ng special number para sa ating Panginoon. So special talaga every Sunday. Kaya yung mga nag-special number sa atin, special talaga yung ibinibigay para sa Panginoon. Yan, palakpakan naman natin si Kuya DJ. Good morning po. Batiin niyo naman po yung katabi niyo po ng good morning. Ayan.
Mga kapatid, minsan dumaan din po tayo sa mga panahon na naliligaw po tayo or once an orphan or may term po na runaway na tinatawag. Wherein tumatakbo po tayo papalayo or naliligaw ng landas. Pero kahit gaano tayo kaligaw po or kalayo, meron po tayong Panginoon na hindi napapagod na hindi po napapagod na habulin tayo or maghintay po sa atin, na bumalik tayo sa Kanya. Ang awit po na ito ay paalala ng pag-ibig ng Diyos, ay marunong maghanap, magligtas at magpatawad. Ito po ay may pamagat na Running to a Runaway ni Phil Wickham. I cry to the mountain from the shadows of my wilderness. The rivers of my hope are running dry, praying for a light to break the sky. I cry to the heavens from a weary heart with nothing left. I need you like I need the air I breathe. Even in the darkness I believe. You're my defender when my enemies are everywhere. The one who finds me where I am but doesn't leave me there. A song of rescue when I have reached the end. I call your name, you heard my cry and led me out into the light. A savior with a soul to save. You're running to run away. What a God you are, what amazing grace. How you chased me down when I lost my way. A love that I could not escape. You're running to run away. I cry to the Father, reaching for a stronger hand in mine. I know I never should have wandered off alone. I should never be this far from home. But you won't rest until you bring me back where I belong. There at the table by your side like I was never gone. Hallelujah, what amazing love. I call your name, you heard my cry and led me out into the light. A savior with a soul to save. You're running to run away. What a God you are, what amazing grace. How you chased me down when I lost my way. A love that I cannot escape. You're running to run away. Run away, run away. You're running to run away, run away, run away. As I called your name, you heard my cry. You led me out into the light. A savior with a soul to save. You're running to run away. What a God you are, what amazing grace. How you chased me down when I lost my way. A love that I cannot escape. Oh, you're running to run away. You're running to run away, run away, run away. I should have known that you'd be running to me. Glory to God po.
Kamusta po ang bagyo? Kamusta pagkatapos ng bagyo? So, katatapos ng ating bagyo. By the way, nakita ko yung mga taga-Tansa. Welcome sa mga taga-Tansa. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Kasama natin yung mga taga-Tansa ngayong umaga. Praise God. So, kamusta tayo after the typhoon? Ang lakas ng bagyo nung Sunday, Sunday evening. Meron bang naliparan ng bubong o wala naman? Okay naman tayo lahat? No, pagkatapos ng bagyo. Pero parang yung bansa natin may bagyo pa rin, no? Dahil ang ating bansa ngayon ay talagang nasa gitna ng paghubog sa atin bilang bansa. Kaya kailangan nating ipanalangin patuloy yung bansa po natin. Siyempre kasali tayo doon. Diba? Kung saan papunta yung bansa natin, apektado tayo. Kung paano kakaproblema sa mga namumuno sa bansa natin, so apektado ang bawat isa sa atin. Kaya patuloy natin ipanalangin po ang ating pong bansa. So pinag-usapan natin ngayong buwan, yung isang banal na dako na kung saan naranasan natin ng Panginoon, di ba, sa ating lugar, sa ating buhay, sa ating pamilya. Dahil ang Diyos ay gusto niya na tayo ay makasama niya. Di ba? Gusto ng Panginoon sa pasimula pa, ay gusto niya na siya bilang ating manlilikha ay kasama natin. So nakita natin ito nung tayo unang likhain ng ating Panginoon. So nilagay niya tayo sa paraiso, di ba? Nilagay niya tayo sa Garden of Eden, na kung saan sa Garden of Eden, kasama tayo ng Diyos, lumalakad tayo kasama niya, di ba? At meron tayong malapit na ugnayan sa Kanya doon sa Garden of Eden. So gusto ng Diyos na makasama ang tao. Yun ang intensyon niya sa atin, makasama niya tayo palagi sa buhay natin. Ngunit siyempre tayo ay nahiwalay sa Diyos, nagkasala tayo, pero ganun pa rin, di ba? Ginusto pa rin ng Diyos na makasama niya tayo. So, sa pamagitan ng kanyang presensya sa kalagitnaan ng mga tao, so pwede pa rin natin siyang maranasan. For example, yung pagtatayo ng tabernakulo, di ba, sa Lumang Tipan, na kung saan ay naging tagpuan ni Moses, ng buong Israelita, para makaniig ang ating Panginoon doon sa ilang. So, naggawa siya ng tabernakulo, di ba, isang tabernacle, para sa gayon ay patuloy natin siyang makasama. And then, nagkaroon din ng templo, yung templo na kung saan ay alam natin, di ba, sa Bagong Tipan, nagalit ang ating Panginoong Hesus. Nadatnan niya yung templo sa Jerusalem na kung saan ay nagkakaroon ng pagtitinda, di ba? Merong negosyo na nagaganap, para mag-offer kasi doon. Kailangan may dala-dala kang hayop, may dala-dala kang ibon. So may mga nagnegosyo. So para siyempre hindi na dadalahin sa malayong lugar. Pagdating sa templo, bibili na lang, di ba? Magbabayad ka na lang. So nagalit ang ating Panginoon. So ang templo ay naging isang lugar ng hanap buhay o negosyo. Samantalang ang sabi niya, dapat ang templo ay isang lugar ng dalanginan. It should be called a house of prayer. Sabihin, gusto ng Diyos kasi na makasama tayo. Kaya pag pupunta ka sa templo, isang lugar ng dalanginan, malapit na malapit yung ugnayan mo sa Kanya. So it's really a place of prayer, a place of worship. But of course, alam natin na hindi natupad ng templo lang yung kagustuhan ng Diyos na makasama tayo. So, kasama rin doon yung pagpili niya ng isang bansa, diba, sa pamagitan ng bansang Israel. Diba, na kung saan ang bansang Israel, ang gusto niya na maging halimbawa sa ibang mga bansa na kanyang pagsama, na kanyang presensya. So, andun sa kasaysayan natin, ang Diyos ay nagnanais na makasama ang tao. Makasama niya tayo. Hanggang sa naparito ang ating Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya, nakasumpong tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, which hindi kayang gawin ng mga
handog, no, sa lumang tipan, no, na pawiin yung kasalanan natin, yung moral sin natin. Pero sa pamagitan ng Panginoong Yesus, inihandog niya ang kanyang sarili, di ba, para mabayaran yung ating mga kasalanan na nangangahulugan na tayo ay makababalik na sa ating Ama. No? Meron na ulit tayo pagkakataon na makabalik sa ating Panginoon. And that's the time, ating Ama, that's the time that He established the church, no? The ecclesia. Sabi niyo nga po, ecclesia. Ecclesia, no? Ibig sabihin, ito yung kanyang mga alagad, no, na pinili niya upang sa pamamagitan nila ay maranasan ang paghahari ng Diyos at sa kanila at sa pamamagitan nila. No, yun ang yung ecclesia. At sa pamamagitan din ito, no, ang bawat isa sa atin, no, ay nakararanas individually, no, ng pagsama ng Diyos, no, nung nakilala natin si Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, no, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin, di ba? Tayo ay mga templo ng banal na Espiritu. So mula sa paglalang hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, hanggang sa katapusan, no, ang intensyon ng Diyos ay makasama tayo. Kaya nga pag binasa nyo ang aklat huling aklat ng Biblia, di ba, ang kapahayagan, may bagong Jerusalem, no, may bagong daigdig, no, na kung saan kapiling ng tao, no, ang Diyos, no, kasama na natin ang Diyos natin. So this has been the intention of God. Gusto niya na makasama niya tayo. At pagkasama natin ang Diyos, anong magandang mangyayari sa buhay natin? No, pag kasama natin ang Panginoon, pag nararanasan natin siya sa buhay natin, meron tayong katiyakan ng isang magandang buhay. Hiwalay sa Diyos, walang magandang buhay. Yan, pakisabi sa katabi mo, hiwalay sa Diyos, walang magandang buhay. Kaya saan ka pa pupunta, di ba? Sa Diyos na lang, sa Kanya na lang. So, meron tayong blessed life, no? Pag meron tayong Panginoon sa buhay natin. Meron tayong kapayapaan, meron tayong kagalakan, meron tayong katiyakan, meron tayong tagumpay sa buhay natin. So, kaya dapat hindi na tayo lumalayo sa Diyos. No? At ang gusto ng Diyos, siyempre lumapit sa atin. Now, that is a unique, it's a unique territory. You know, once the Lord is there, it is a unique place. No? Kakaibang lugar. Kapag kasama mo ang Diyos, yon ay palaging kakaibang lugar. No? Kakaibang nangyayari. No? Sa isang tao, no, na pinananahanan ng Diyos, nag-aari ang Diyos sa buhay sa Kanya, kakaiba ang buhay niya. Sa isang tahanan, no, na nandoon ang presensya ng Diyos, kakaiba ang tahanan natin. Sa isang komunidad, no, na nandoon ang paghahari ng Diyos, kakaiba ang komunidad na yon. It's always a unique expression of God's presence, no, when God is there, no, pag nandoon ang Panginoon at kasama natin. No, that unique place, no, just like Eden, no, like the tabernacle, like the temple, like the Israel, like the ecclesia, like the believers, no, this is a unique place, no, that wherein God is dwelling. And this unique place has boundaries. No? Meron tong hangganan. No? May hangganan. Alam mo kung nandun ka sa loob o nandun ka sa labas, no, ng presensya ng Panginoon. Alam mo kung kasama mo ang Diyos o hindi. There is always a boundary. No? Naranasan natin, no, ang pagsama ng Diyos at alam natin kung wala. Ganon din naman, di ba, sa mga buhay natin bilang Kristiyano. Alam natin kung pinangungunahan tayo ng banal na Espiritu, na tayo ay tahanan ng Diyos, o alam natin na yung sarili natin ang nasusunod. Bakit? Kasi there is always boundary. May hangganan palagi. Ang paghahari ng Panginoon sa isang tao, sa isang tahanan, sa isang lugar, sa isang bansa, meron laging hangganan. There is always boundary. May pagkakaiba sa mga nakapaligid sa Kanya. May pagkakaiba sa ibang mga bansa. May pagkakaiba sa ibang lugar. No? May pagkakaiba. At malaki ang pagkakaiba. Dati, nung kami mga kabataan pa, di ba, curious ka,
lumalaki ka isang kabataan, high school ako noon, the first time I entered a beer house. Hindi ko na alam kung alam nyo pa yung beer house. Ngayon, beer house pa rin ba ang tawag sa mga kabataan ngayon? Mga Gen Z, alam nyo ba yung beer house? Club na ang inabot nyo. Yung millennial ata, club na bar. No? Pero dati yung beer house lang ang tawag namin. Now, bilang isang kabataan, you have that curiosity to enter that place. No? One time, hindi ko yung malilimutan, kasama ko yung mga kaibigan ko, tapos punta kami sa isang patay, bilang magkakaklase, tapos doon sa lugar na yon, may malapit na beer house. Kaya nagkayakagang kami magkakaibigan. No? Punta kami doon sa beer house. Alam mo, mga bagets. No? I think I was only second year high school that time. No? So talagang ang babata pa namin. No? Pero yung curiosity, gusto namin makita yung lugar. First time ko, I entered into a beer house. Madilim, may mga kumukuti-kutitap, no? May mga tables, no? May music, siyempre, yung halos hindi na kayo magkarinigan. Kulay pula yung ilaw, di ba? May alak, may nagiinuman, may naninigarilyo, at may mga nagsiserve. Yung mga GROs doon sa lugar. You know, the moment I entered a different place. A different place. It's a lustful place, ano? Kahit wala kang lust, kahit hindi mo gusto, kahit nahila ka lang ng barkada mo, when I entered that place, I felt lust. Lust, L-U-S-T, yung kahalayan doon sa lugar. Bakit? Kasi yung lugar ay puno ng kahalayan. Kaya pagpasok mo doon sa lugar na yon, mararanasan mo yon. Alam mo na pumasok ka sa isang lugar ng puno ng kahalayan. Territory yon. It's a unique territory of the enemy. Of the enemy. So, now you can compare, pwede mo na ikumpara yung pinaggalingan mo sa labas at saka yung pinasok mong lugar. No? Bakit? Kasi yung pinasok mong lugar ay teritoryo ng kaaway. Teritoryo ng kaaway. This is what we mean, by Eden. This is what we mean, by tabernacle, by temple, by the nation Israel, by the ecclesia, by the church, by every believer. We know that we are in our unique territory when God's presence is there. When the presence of God is there. We know whenever we enter a home of a believer, if that is an Eden, and who resides in that place. Nalalaman mo yun, nasa sense mo yun. Sino ang nakatira sa tahanan na yun. Bakit? You're crossing boundary. You're entering a territory that has boundaries. Nakuha niyo ako? So you need to be sensitive of those boundaries. Mayroong boundary ng kaharian ng Diyos at kaharian ng kadiliman. So we need to distinguish. You need to be sensitive enough, Hindi mo naman kailangan siguro ng gift of discernment, You just need to be sensitive enough, that you know, alam mo kung saan ka nakatuntong na boundary or territory, Kung nag-cross ka ng boundary, and whose territory are you in? Are you aware of that? Alam nyo ba yun? We must be all aware of that, di ba? Bilang mga Kristiyano. Amen? So, territories, It has boundaries, it has gates. May pintuan. Pagpasok mo pa lang ng lugar, alam mo na, iba na yung pinasok mong lugar, iba ng dimension, iba na yung atmosphere, iba na yung realm pagpasok mo. Bakit? Because a territory has a gate. May binabantayan na pintuan. The purpose of gates is to prevent others from entering. Binabantayan mo yun, di ba? Kaya may gate. Para hindi makapasok yung iba, o para piliin lang ang pwedeng pumasok. Or kung papasok ka o hindi. Yun ang layunin ng pintuan, ng gate. So kailangan, we are all aware of the gates of our lives, the gates of our families, the gates of our community, the gate of our church. So we need all to be aware that a territory has gates.
And you know when you are crossing that gate and you are entering into that gate. No? So nasa sa'yo kung papasok ka o hindi. And an Eden, that abode of God, is where the throne of God is, where the presence of the Lord is. When we speak of sacred space, yung banal na dako, bakit ito banal? Kasi nandoon ang presensya ng Panginoon, andoon ang kanyang trono. Andoon ang kanyang trono. Diba? Pagka sumasamba tayo, actually nandito naman siya, kasama natin siya, and sometimes tayo ang nagkakaproblema to enter into that realm. Yung iba nakapasok na, yung iba lumalakad na doon sa tubig ng buhay, kumakbang na, yung iba hanggang tuhod na, yung iba hanggang bewang na, yung iba hanggang balikat na, yung iba lumalangoy na, lunod na sa presensya ng Diyos, yung iba hindi pa nakapasok, hindi pa nakapagtampisaw man lamang. When the presence of the Lord is, there is a gate that we are to enter. We are to experience the presence of God. Why? Because the throne of God is there. The presence of God is there. It is up to you if you will enter or not. No? Pero nakakalungkot, parang you are there, nandun ka na, pero hindi mo pa naranasan. Diba? Sayang naman. Sabi mo sa katabi mo, sayang naman. Sayang naman. So the throne of God there's the throne of God, and then in Eden we also have the council of God. The family of God is in Eden. That's why ecclesia is designed to be in Eden. The ecclesia, there is a council, there is a leadership in the ecclesia that manages the territory. That's the role of the leaders. That's the role of the council in Eden. And it is sacred. The ecclesia is sacred. The territory is sacred. And there is where we experience our inheritance in Eden. Now, what's our problem? Kasi, ang nagiging problema po natin kapag hindi natin naranasan yung banal na dako, ang problema ay hindi sa Diyos, kasi gusto niya nakasama tayo, di ba? Gusto ng Diyos na makapiling tayo niya, pero ang problema, hindi siya makababa, hindi siya makakilos, hindi natin siya maranasan dahil hindi katanggap-tanggap yung lugar natin. Yung lugar natin. Yun ang Diyos natin . Hindi tayo naghahandog sa Kanya para mawala yung galit niya sa atin. Sa lumang tipan, pag may pinapatay na hayop, hindi ito para i-appease, o wag na magalit yung Diyos sa kanila. Ang layunin ng pinatay na hayop ay para yung dugo ng hayop na yon ay ibubo doon sa paligid, para ang Diyos na banal ay makababa. Hindi ito para sa Diyos, para sa atin yung sakripisyo. Yung mga kulto, diba, yung mga Diyos-Diyosan, nagsasakripisyo sila, pumapatay sila, nagbibigay sila ng dugo para kuhanin yung pagpapala galing doon sa Diyos-Diyosan. Meron sacrifices. Bakit? Kasi pag hindi, susumpain sila. Galit sa kanila. Hindi ganoon ang Diyos natin. Mali yung doktrina natin. Ang Diyos ay mahal tayo. Gusto niya na makasama niya tayo. I-correct natin yun. Hindi lang natin siya makasama kasi yung pupuntahan niyang dako ay hindi banal. Nakuha niyo ako? Yung pupuntahan niya kasing dako ay hindi banal. Mahal niya tayo. Gusto niya na maranasan natin siya sa buhay natin, sa pamilya natin, sa church natin, sa komunidad natin, sa bansa natin. Pero ang problema, hindi siya. Mahal niya tayo. Ang problema, yung pupuntahan niyang lugar ay hindi banal na dako. Kaya hindi siya makadapo. Hindi siya makarating. Kaya ang layunin ng mga dugo, ng mga sakripisyo, pabanalin yung dako para sa gayon, maranasan natin ang Diyos. Maranasan natin ang Diyos. So, nagkakaroon ng defilement, karumihan, uncleanness sa isang dako na nagiging dahilan para
pagsama ng Diyos, yung presensya ng Diyos. Let me give you an example. 1 Corinthians chapter 5. 2 minutes. 1 Corinthians chapter 5. Pwede ba Tagalog, Kuya Caleb? Kasi wala na akong time para explain. Basahin natin ng Tagalog. Pakinggan na lang po natin, no? Basahin natin sa Tagalog. No? Pareho naman tayo nagbabasa ng Bible. No? At sa pagbasa natin, madali namang maunawaan. Di ba? Nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng immoralidad. Saan? Sa Korinto, sa mga mananampalataya. May gumagawa ng immoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. Imagine, in a church, no? in ecclesia, in Corinth, no? May problema sila. Merong gumagawa ng pakikiapid sa kanyang asawa ng kanyang ama. Ano sa Tagalog yun? Stepmother? Sa Tagalog yun? Sa Tagalog. Hindi niya alam. Madrasta. Sa kanyang madrasta. Verse 2. At nakukuha pa ninyong magmalaki. Probably this person is influential in the church, di ba? Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot. At ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalag. No, why? Bakit kailangan merong pagtitiwalag? No? Kasi nga, nadumihan yung banal na dako. Okay. Kaya merong excommunication. No? Dito galing po yung doktrina na mayroong itinitiwalag sa samahan ng mga Kristiyano. Ang dahilan nun kasi nadudumihan, no, yung eklesiya. Okay. So sabi ni Pablo, itiwalag nyo yan. No? Dapat ninyong itiwalag. Sige, tuloy natin. Kahit wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa Espiritu. So daman ni Pablo yung kanilang sitwasyon. Kaya parang nariyan na rin ako. Ang gumagawa niyan ay hinatulang ko na. Next. Sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, kapag kayo'y nagtipon-tipon at ang Espiritu ko ay nariyan sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang sa gayo'y maligtas ang kanyang Espiritu sa araw ng Panginoon. So this is the principle, no, ng paglalabas ng kasalanan, no? Atonement, di ba? Naalala niyo yun? Na hindi pwedeng merong maruming makasalanan, no? Doon sa kampo ng Israelita, kailangan nilang ilabas ito. Bigay kay Azazel, sa God of the desert, no? So dito si Satanas, no? Para sa gayon, hindi para sambahin si Satanas, kundi para ipabuka kay Satanas na ang kasalanan ay sa kanya. No? Walang kasalanan na dapat nananatili, no, sa lupo ng Diyos, no, sa mga anak ng Diyos. Okay? But there is hope. Sabi ni Paul, mamatay man yung kanyang physical na katawan, no, na makasalanan, meron pa rin siyang kaligtasan. So this is our hope. Sige, so tuloy natin. Hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pangpaalsa ang buong masa? Sabi, pag may marumi sa inyo, no, marumi na rin kayo lahat. So, sacred space, no? Eden. Okay. Pag may marumi sa kapatiran, nahahawa ang lahat, no? Nagiging marumi rin tayong lahat. Tuloy natin. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan upang kayo maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa at talaga namang ganyan kayo sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Sabihin, dapat malinis na tayo, di ba? Mga bago na tayong nilalang. So, tayo ay bago na. So, dapat iba na tayo. So, sa pamamagitan ni Kristo na inendog para sa atin. Verse 8. Kaya ipagdiwang natin ang Pasko, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa na sagisag ng kasamaan at kahalayan, subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. That's why whenever we remember the Lord's Supper, di ba, that reminds us of our holiness. No?
that reminds us of who we are, no? As God's children. Verse 9. Sinabi ko sa aking sulat na huwag na kayong makisalamuha pa sa mga nakikiapid. Hindi ang mga makabundong nakikiapid, saki, magnanakaw o sumasamba sa Diyos-Diyosan ang tinutukoy ko, sapagkat para sila'y maiwasan, kailangan ninyong umalis sa mundong ito. Ibig sabihin, nandito tayo sa mundo. Marami pa rin ang makasalanan tao. Hindi natin sila maiwasan. Pero ang pinapaalis ni Pablo, yung nasa loob, yung nasa eklesiya, ang ipinapaalis niya. Diba? Ang tinutukoy ko na huwag ninyong papakisamahan ay ang mga nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, at nagnanakaw. Ni huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. Mga Kristiyano, sabi niya, nagsasabing sila'y Kristiyano o for the sake of doubts, nagsasabing sila'y Kristiyano, pero baka hindi nga Kristiyano. Ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, nagnanakaw, ni huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. So that is contamination, di ba? Pag may kasama kang marumi, pag may kasama ka na may kasalanan, so ibig sabihin, nahahawa ang kabuuan. Kaya pinapaiwas ni Pablo na gawin yon. Kung sa bagay, wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano, ang Diyos ang hahatol sa kanila. Hindi ba't ang mga nasa loob ng eklesiya, ang dapat ninyong hatulan? Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo sa inyong samahan ang masamang tao. So what's the point? Anong point ni Pablo? Panatilihin nyo yung kabanalan. Yung taong nagkakasala, alisin ninyo. Ilabas ninyo. Ilabas ninyo. So that is the concept of a holy place. Holy place. The ecclesia, even in the ecclesia, kailangan daw napapanatili yung kabanalan. Kasi nga nadudumihan yung lugar. Anong nawawala? Pag nadudumihan yung lugar, siyempre, ang pagsama ng Diyos, una sa lahat. Nahirapan tayo kasi yung hindi natin alam, yung presensya ng Diyos, iniwan na tayo dahil sa kasalanan na nangyayari sa atin. Ano pa nawawala? So, nawawala yung kapayapaan, di ba? Kagalakan, katiyakan, tagumpay. So nawawala ang mga bagay na yon dahil sa defilement, dahil sa kasamaan, dahil sa dungis na mayroon tayo. Ano yung hadlang? Kasalanan. Kasalanan. Moral sin. Ritual sin in the Old Testament. The ritual sin in the Old Testament is crucial for them. It's very crucial. Yung ritual sins, hindi to moral sin. Yung ritual sin, yung karumihan na ginawa mo, nalabag sa kautusan, nagawa mo ng sinasadya o hindi sinasadya, lumabag ka sa kautusan, ritual sin yon. Binabayaran yon sa pamagitan ng dugo ng hayop. Kasi pag merong nalabag na kautusan, na sinasadya man o hindi, narumihan yung lugar, kailangan pa rin maghandog. Maghandog. Para mawala yung dungis doon sa lugar. Okay. So, ganun yung pagtubos. So, ritual sin in the Old Testament, and then, dumating si Jesus, moral sin. Yung kasalanan. Kasama na yung moral sin. In the Old Testament, there is no forgiveness in moral sin. Sabihin, pag nagkasala ka sa Diyos, babatuhin ka, papatay ka. Ngipin sa ngipin, di ba? Papatayin ka dahil sa kasalanan na ginawa mo. Unless the Lord intervenes. Yun lang ang pag-asa ng isang tao. Mapatawad siya ng Diyos. Diretso, pero walang paghahandog na pwedeng gawin. Walang itinuro na paghahandog. Pero sa bagong tipan, pag ang tao makasalanan, tayo lahat ay makasalanan, tinubos tayo ni Kristo, not only of the ritual sins, but of the moral sins. Nagkaroon ng pag-asa. Kaya ayaw tanggapin ito ng mga Israelita. Kasi sila yung very, very zealous when it comes to law. They want to follow the law. So now, here comes Jesus Christ, died on the cross. Now, you're saying that there is forgiveness for moral sin. So parang,
doon na papasok yung grasya ng Diyos, no? Biyaya ng Diyos, no? Para sa mga Hudyo, dapat parusahan ang bawat isang makasalanan. Kaya hirap nilang tanggapin, no, yung biyaya. Nandun pa rin sila sa batas, no? Pero salamat na lang, nalipat na tayo mula sa batas tungo sa biyaya ng Panginoon. Okay pa ba kayo? Nagkakaintindihan ba tayo lahat? Anyway, so let me continue. Malapit na ako matapos. Gusto natin na bigyan ng solusyon, no? What is the solution for that? 2 Corinthians chapter 2, 5, verses 5 to 11. Nangyari yun, 1 Corinthians. Sabi ni Pablo, yung nangangalo niya, itiwalag nyo. Bigyan nyo kay Satanas ang kanyang katawan. Pero in chapter 2, probably, no, pinakamatimbang, ito rin yung tao na yon, no? Pinakamalapit. Siya rin yung tao na tinutukoy. Na tinukoy uli ni Pablo sa ikalawang sulat ng Korinto. Kung may nagdulot ng kalungkutan kanino man, no, hindi to sa akin ginawa. Hindi sa pinalalaki ko ang bagay na ito. Pero ang totoo, kayong lahat ang dinulutan niya ng kalungkutan. Kayo yung kasama nila na nangalan niya. Nalungkot ang lahat. Verse 6, sapat na ang parusang iginawad sa kanya ng nakararami sa inyo. Okay, so pinarusahan na yung tao. Verse 7, dapat na ninyo siyang patawarin at aliwin upang hindi naman siya tuluyang masiraan ng loob. Tuloy natin, hanggang 11. Kaya nakikiusap akong ipadama ninyo sa Kanya na siya'y mahal pa rin ninyo. Ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang subukin kayo at alamin kung sinusunod ninyo ang lahat ng ipinangaral ko sa inyo. Ang sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung mayroon man akong dapat patawarin, ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo alang-alang sa inyo. Upang hindi tayo malinlang ni Satanas at hindi nang manlingid sa atin ang gusto niyang mangyari. Ano daw ang solusyon? Pagpapatawad. Paghingi ng tawad. So ang taong ito ay nagsisi na, naparusahan na, nagdusa na, no? Pero ayaw pa rin nila tanggapin, no, ng mga kapatiran sa Korinto. Kaya sabi ni Pablo, di ba dapat pinatawad nyo na rin yan? Diba? Para si Satanas, wala na rin puwang. Diba? Tanggapin nyo na siya, nagsisi na siya, patawarin nyo na, igawad na natin ang pagpapatawad sa kanya. Yun ang susi, di ba? Para ang isang lugar na nadumihan, no, sino mang nakagawa ng kasalanan ay humingi ng tawad sa Diyos, no, at muli tanggapin ng kapatiran, tanggapin ng eklesiya. Para sa gayon, wala nang paghuhusga ng kaaway, wala nang condemnation ng kaaway. Diba? Wala nang legal rights ang kaaway. No, pag humingi ng tawad, wala nang karapatan ng kaaway, no, sa mga kasalanan na nagawa mo dati, dahil wala na yon, burado na yon, napatawad na yon. Dahil wala na siyang karapatan. Pero kung hindi mo pa hiningi ng tawad, meron siyang legal na karapatan sa isang tao na namumuhay sa kasalanan. Sa kanya yon. Dahil ang kasalanan ay sa kaaway. Meron siyang legal rights to any person or any place, no, na merong naghaharing kasalanan, no, dahil sa kanya yon. Yon ay pagmamay-ari niya. Sa kanya ang kasalanan. Pero sa panahon na hiningi ng tawad, no, ginamit ang dugo ng ating Panginoong Yesus na naglinis sa atin, nawawalan ng karapatan ang kaaway. So now we can restore that place, no, to be a sacred space, no, isang banal na dako. So this is an ongoing activity, in our lives, no. I'm not saying this is once and for all, no, na nakagawa ka ng kasalanan, no, hiningi mo na ng tawad sa Diyos, okay ka na, no. Hindi, baka bukas makagawa ka ulit ng kasalanan. At posible 'yon, di ba? So, sa panahon na nakagawa ka ng kasalanan, hingi ka uli ng tawad sa Panginoon. Magpapalinis ka ng dugo ng Panginoong Yesus, no? At maranasan muli ang isang banal na dako sa buhay mo. Ganon din sa church, no? It's an ongoing activity. Binabantayan natin yung territory, no? Binabantayan natin. Kahit sa prayer meeting natin, di ba? Yung mga barangay na naka-assign sa atin to pray. So binabantayan natin yun. Ano yung defilement na nangyari? Ano yung karumihan na nangyari sa barangay natin? Para sa gayon, no, pagkatapos doon, hihingi natin ang tawad. No, ipapalinis natin uli sa banal na dugo ng ating Panginoong Yesus.
Ganun po ang pangangalaga, no, para sa isang banal na dako. It's an ongoing activity. Ganon din sa pamilya natin. Yan, pakitanong sa katabi mo, kapatid, kamusta ang pamilya mo? Ganon karumi o ganon kalinis, no, ang ating mga tahanan. So sana, no, this is ongoing learning, no. Sana patuloy natin ito matutunan, mai-apply sa buhay natin. Ang gusto ng Diyos ay makasama natin siya sa ating mga buhay bilang mga templo ng Diyos, no. Pero kung minsan nakagawa tayo ng kasalanan, so hingi tayo ng tawad sa Diyos, no, para tayo mapatawad sa pamagitan ng ginawa ni Jesus para sa atin, at nagkakaroon tayo ng kalinisan uli, no. Nagkakaroon uli tayo ng isang banal, no, banal na dako, no, sa ating buhay. Ganon din sa sambahayan natin. May nagawang kasalanan. Kaya nga si Job, di ba? Sabi ni Job, pagdating ng hapon, nagnanalangin siya. Baka yung mga anak niya, baka nakagawa ng kasalanan for the day. Di ba? That's the principle of a sacred space. No? Kahit sa tahanan ni Job. No? Nabasa niyo yun. No? Nabasa niyo na naman. Siguro karamihan sa atin. No, when we know the sacred space, no, the territory, so then we start to apply this, then we will begin to experience more of God's presence. No? The more of God's love, God's power, no, in our lives. Kaya tanongin mo yung katabi mo, kapatid, kamusta ang teritoryo mo? Lahat tayo, meron tayong teritoryo. It might be yourself, your home, your business, your classroom, your school, your car, wherever you are, your community, that's our territory. Your office, that is our territory. Your cell phone, that's your territory. Virtual, that's your territory. Sige, tayong lahat, tayo po ay manalangin. Sige, pray tayo. Salamat po aming dakilang Ama sa patuloy na pagtuturo niyo po sa amin. Lord, salamat po sa isang kagalakan, Lord, na ang katotohanan na gusto niyo po, na patuloy po kaming makaranas sa inyo, makasama ka sa aming po mga buhay. Lord, if there is any defilement in our body, in our homes, in our church, in our community, in our business, Lord, in our territory, Father, we ask for forgiveness. Patawarin niyo po kami, Ama, sa mga karumihan, kasalanan, Lord, na nagawa po namin. Patawad, Lord. Even our sins that we have committed, Lord God, all the sins that we have committed, mortal sins, moral sins, ritual sins, or any involvement that we have, Lord, in the lineage of the enemy, in our generation, Lord God. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. We appropriate the blood of our Lord Jesus Christ, Lord. We appropriate the blood of our Lord, Lord, in every territory that we have, Lord. We cleanse all of our territories, Lord, with the blood of our Lord Jesus Christ, Lord. And we declare, Lord, in our territory that there is only one Lord, one Savior, who is our Lord Jesus Christ. We euangelion the name of our Lord, in our territory, Lord. We declare that our territories belong to you, Lord God. Thank you, Father. Thank you, Lord. Once again, Lord, thank you for this reminder that we are to live in this sacred space at Eden, Lord. Every day of our lives, Lord. For the rest of our lives, Lord God. Help us to live in Eden, Lord God. Thank you, Father. Thank you, Lord, sa iyong mga salita ngayong umaga. Purihin ka nga po. Sa iyo po pinakamataas na papuri, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.
Hello. Good morning sa bawat isa. Ang dami natin. Good morning, taga-Tansa. Welcome. Teka lang po. Sabihin mo nga sa kaptabi mo, gusto mo ba ng pagpapala? Siksik, liglig at umaapaw? Sabihin mo, parang naman kinakausap nyo sarili nyo eh. Lapitan mo, na marinig niya talaga. Gusto mo ba ng pagpapala? Siksik, liglig at umaapaw? Ano sabi? Amen. Ito ang sikreto. May sikreto dyan eh. Ito, sabi dito sa Malakias 3:10. Sabi dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ito. Subukin, wala kasi ako salamin. Subukan ninyo ako sa bagay na ito. O, sabi ng Panginoon, subukan daw natin siya. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Yun pala ang sikreto ng pagpapala. Dalhin ang ating, ng buong-buong ating mga ikapo, mga tithes, mga offering natin sa Kanya. Upang pagpapala upang ibigay sa atin ang masaganang pagpapala. Diba? So, salamat sa umagang ito. Binigyan tayo rin ng Panginoon ng pagkakataon na ng pagpapala, hindi lang na nandito tayo na pinagpala natin siya kasi nandito tayo, natutuwa siya. Pero, yung siya naman, yung gusto niya talaga na pagpalain tayo, ibalik sa Kanya. Yung talagang heart ng Lord na hindi lang na nakikita tayo, pero ang heart niya talaga na pagpalain tayo. Sa pagsunod natin, pagpalain tayo. Sige, pray tayo. Sige. Father God, maraming pong salamat sa mga salita mo, Panginoon. Purihin ka at walhatiin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa bawat isa, Panginoon. Lord, na ito muli ay paghahamon mo. Hindi paghahamon, Panginoon, na yung labag sa amin, kundi hamon ng pagpapala, Panginoon, na paghamon mo sa amin, Panginoon, pagpapala, siksik, liglig at umaapaw ang sabi mo, Lord, ng mga anak mo na patuloy nagtatapat sa iyo sa bawat buhay namin, Panginoon. Ama, salamat nga po, Panginoon, at purihin ka, lulhati at dakilain sa umagang ito. Sa iyo lamang aming mga pagpupuri, pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, i-declare natin yung ating offering confession. Hindi lang na nagsasalita tayo, but we take it as a prayer. Prayer to eh. Okay. Heavenly Father, I honor you by putting first in my finances, giving you my best in tithes and offerings. This is my year of alignment. I receive abundant harvest. It's offering time. Sige, ibigay natin ating mga kaloob sa Name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord.
away. You give and take away. My heart will choose to say, blessed be their name. Ano, Ate Angie, hindi ka na naman pinakanta ni Carlo. Carlo, hindi mo naman napakanta si Ate Angie. Lagot ka mamaya. So, welcome po natin ang lahat ng mga galing taga-Tansa. Tayo nga mga galing taga-Tansa. Yan. So, welcome po natin. Sila po ay a-attend kasi mamaya ng homecoming. Yan. Kaya naandito na sila ngayong umaga. Ang dami. Paano kayo nagkasya sa isang jeep? Lugi ang jeep sa inyo. Sige, upo muna tayo. And then meron po mga second timer, third timer na nakasama natin ngayong umaga. Ayan. So, tayo po muna tayo lahat. Sige, welcome po natin ang bawat isa with Christian greetings. Ikot po tayo at batiin natin ang bawat isa. Sige, ng isang mapagpalang umaga. Yan, Ray, part na to ng pamilya. Si Ate Colleen, third time. Yan, si Ate Colleen, third time. Si John Ray ay balik-balik na. Kung nakita niyo po si Kuya... Hindi ko nakilala. Sino tong kausap ni si Josh. Kita niyo po si Josh, hindi ko nakilala. Tingnan niyo nga po. O, sige. Once a week lang naman tayo nagkikita-kita, ikot tayo. Batiin natin ang bawat isa. At mamamanga tayo, no. Iba-iba na pala mga itsura. Yan. Welcome, welcome sa ComLab. Ito yung ating mga pamilya. So, para po sa ating mga announcement, 2 p.m. po yung ating homecoming. 2 p.m. So, bago po mag 2 p.m., sana nandito na tayo. No? At maganda po yung mangyayari sa ating mamayang hapon. Indeed, truly, it is a homecoming. Balik tayo. At alam nyo, may surprise. Natatawa yung mga taga-area C. May surprise. Kasi sasayaw sila. At ano pa, para po sa ating mga announcement, next week naman yung anniversary ng ating pong mga taga-Tansa. Next week, so sa hapon, makisama naman din tayo sa anniversary nila. Sana mabusog nyo kami. Yes, sabi ni Kuya. Pang ilang taon na ng Tansa? 9th. Imagine nyo, 9th year anniversary ng Tansa. Supposed to be last week, kaya lang binagyo. Sana ngayon, kaya lang may homecoming. So next week, kaya mas malaki yung preparation nila. Kaya mas marami silang pagkain next week. Yan, yung ating po mga participants nasa group chat po natin. Patuloy po nating pinag-aanyaya ang ating pong prayer meetings. So kung wala pa po kayo na part o na-attenan ng inyo po mga prayer meetings, maghanap po kayo ng malapit na lugar sa inyo to attend the prayer meeting every Wednesday. Every Wednesday po, mahalaga po ang pananalangin. Kaya dapat na part po tayo ng ating po mga prayer meetings. And then, ang isa pa pong announcement, next, ano na ba yan? December na. Ang ating pong Christmas party. Hindi ko alam kung makikisama sa atin ng mga taga-Tansa. Ay, oo daw. December 28. Ang ating pong Christmas party is on December 28.
Ang ating pong Pastor's Appreciation Sunday is on December 21. Kaya ito po, i-mark nyo na po sa calendar nyo yung December po natin. Medyo mahaba-haba, maigsi lang, ang bilis lang na panahon. Kaya i-mark nyo na po yun sa mga calendar nyo. And then, dahil December na, paalala lang po, pinaalalahanan na po tayo ni Ate Lilet regarding doon sa ating mga naging pledges para po sa ating lote. Siguro naman na-receive nyo na from Ate Lilet kung magkano pa yung mga kulang nyo. Yan po ay pinledge natin ng December, up to December. Nagsimula tayo for 1 year. So nawa po ay, patuloy tayong mapaalalahanan. Meron pa tayong 1 buwan para yung sa economic po natin na church lot po natin. At nagpe-pray po tayo ng lugar kung saan hindi na aakyat si Lola Mer ng 3rd floor. Pero purihin ng Panginoon, kahit po si Lola Mers ay 83, ay nakakaakyat pa dito, talo pa ang mga bata. Diba? Nakakaakyat pa siya dito. Pero nag-aano po tayo ng place, meron na po tayong pinapanalangin ngayon na lugar na ibibigay po sa atin ng Panginoon. At masusurprise tayo. Panalangin natin na mas madali na lang na maibigay sa atin yun ng Panginoon. May bonus pa po yun na sasakyan. Diba? Yan. So, sino may birthday ngayon? November 16 hanggang 21? 21. November 16 to 21. 22, magpakita na kayo para meron tayong masisingil mamaya. Judith na? Hindi pa, next. Ano pa yan eh? Wala. Okay, sige. Dako na po tayo sa ating communion para din mas mabilis po tayo na makabalik din mamayang hapon. We are expecting, sayang naman ang mga itlog ni Ate Sally. Pag hindi kayo bumalik, kasama ng iyong mga care group, nag-prepare po kami ng 100 na itlog. Kaya kailangan nyo po bumalik mamayang hapon. Sige, aniyahan po natin ating mga kalalakihan to distribute our communions.
Tumayo po tayo lahat. Salamatan natin ang Panginoon sa ginawa niya doon sa krus para sa atin. Kung saan inialay niya kanyang sarili upang magtigis ng dugo, no, mabayaran ang ating mga kasalanan, no, at tayo ay tumanggap, no, ng kapatawaran at makabalik tayo sa ating Ama, no, na lumikha sa atin. Pray muna tayo. Lord, salamat po sa umaga ito, sa pag-alaala po namin ng banal na hapunan. Salamat nga, Panginoong Jesus, sa iyong pag-aalay ng iyong sarili, Lord, para sa amin. Salamat sa iyong ginawa po na pagtubos sa amin. Ama, salamat sa iyong pagmamahal na iyong binigay ang iyong pong anak, Lord, para sa aming kaligtasan. Salamat, O Banal na Espiritu, sa iyong patuloy na pagkikipisan, pagbibigay kaaliwan at kalakasan sa amin bilang mga anak po ng Diyos. Lord, pinupuri ka namin sa umaga ito, sa aming pong pag-alaala, sa ginawa po ng aming Panginoong Jesus para po sa amin. Taas po natin ang tinapay. For I received from the Lord, but I also pass on to you, the Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Gawin po natin. Taas po natin ang katas ng ubas. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Gawin po natin. Pray po tayo. Salamat po, Ama, sa napakagandang umaga na binigay niyo sa amin. Lord, sa aming sama-samang pagpupuri, pagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong pagsama, Lord. Salamat po dahil ang lugar na ito ay isang banal na dako. Lord, dahil po sa inyo, dahil sa iyong pagsama sa amin, dahil, Ama, sa iyong pagpapatawad sa amin, at dahil din po, higit sa lahat, sa dugo ng aming Panginoong Jesus, Lord, na natigis po para sa amin, Lord, at sa bawat dako na nais niyo po, Ama, na ibalik po sa inyo. Maraming po salamat, Lord. Salamat sa umagang ito, sa kagalakan po na makasama po ang bawat isa. Lord, galing sa iba't ibang lugar, galing sa tansa. Lord God, salamat po ng marami, Lord. At tunay po na maghiwa-hiwalay po kami ngayong umaga, na taglay-taglay po ang kagalakan, Ama, na nagmumula sa inyo, Lord, sa amin po bilang yung mga anak, sa aming patuloy na paglakad, Lord, pamumuhay para po sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming po pansamantalang paghiwa-hiwalay. May the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him, through Jesus Christ, whom be glory forever and ever. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless you. Sige po, muli awitan natin ang Panginoon. Into your courts I run with praises, flowing from my heart. Every day I wake, I sing your song. It's the anthem of my heart. Into your courts. Into your courts I run with praises, flowing from my heart. Every day I wake, I sing your song. It's the anthem of my life. I wanna spend my days in your presence, Lord. Bow before your throne. In the house of God is where I find my peace. Is where I'll find my home is heaven. One day, Lord, I will live in your courts and find me in worship at your feet. Hiding out in the shadow of your wings, where I will be, where I will be. Your love, your love is all I need so desperately. I have sought your face, and I know you hear my every cry and petition that I make. I want to spend my days in
presence, Lord. Bow before your throne. In the house of God is where I find my peace. Is where I find my holy heaven. One day, Lord, I will live in your thoughts and find me in worship at your feet. I be now in the shadow of your wings, where I will be, where I will be. Oh, the heaven, one day, Lord, I will live in your thoughts and find me in worship at your feet. I be now in the shadow of your wings, where I will be, where I will be. I wanna spend my days in your presence, Lord. Bow before your throne. In the house of God is where I find my peace. Is where I find my. I wanna spend my days in your presence, Lord. Bow before your throne. In the house of God is where I find my peace. Is where I find me safe. Oh, the heaven. One day, Lord, I will live in your thoughts and find me in worship at your feet.